Hello guys, welcome to my vlog. For today's video, we've decided to make a homemade kimchi with my mom. So andito ako ngayon sa Balingasag Public Market to buy this Chinese cabbage or known for our town as umbok. So ito na nga yung umbok, nakarating na sa bahay at kasalukuyang hinihiwa ng aking ina at hinuhugasan niya yan para naman mas malinis at mas masustansya yung vegetables bago natin gagawing kimchi. So, ayan, hinugasan na niya. If you want to make a kimchi, you really need to choose Chinese cabbage or umbok kung tawagin sa amin. Kasi hindi yung lettuce, hindi rin yung pechay. Umbok talaga. Tingnan nyo guys kung gaano ka fresh yung Chinese cabbage na nabili ko. Diba? Super fresh. Ito talaga yung best na Chinese cabbage na gagawing kimchi. First step guys na gagawin to make a kimchi is to put salt into every leaves of that Chinese cabbage. At you will soak it for an hour or even 1.5 hour para naman ma-ferment yung vegetables. Then after that, prepare mo na rin yung isasahog mo sa paste na gagawin natin mamaya. So yung mga ingredients or yung mga vegetables na masasali is yung carrots, may radish, may green onions, may garlic at marami pang iba. This is my mom guys. Sobrang gusto niya talagang magluto. Master na niya yung pagluluto. Tsaka tingnan niyo kung gaano niya hinihiwa yung mga sangkap, diba? Sanay na sanay siya. At ito naman ako lang yung taga-dikdik ng ahos o ng garlic. Yun lang naman yung alam ko sa pagluluto eh. Ito guys, kailangan nung pagsama-samahin yung garlic, onion, tsaka yung ginger. O yung sibuyas, yung bawang, tsaka yung luya. Para maging pino sila, i-grind mo. Tapos, para ito yung isasahog natin or isasali natin doon sa paste na gagawin mamaya. So, ito na, nag-grind na siya. Medyo pino na. Hindi naman masyadong pino, pero hinahalo ito. Tsaka ito yung isasama natin doon sa paste na gagawin natin na pwede nating ipapahid sa Chinese cabbage o yung vegetables. So ito na, gagawa na tayo ng paste. So ang main ingredient will be the rice flour. Para ka lang naggagawa ng porridge o sa Bisaya is lugaw. Lalagyan mo ng asukal, 2.5 cup ng brown sugar. After that, rice flour. And then yung hindi asin yung i-add mo sa mixture na yon. Ang ginagamit ng aking ina is this. Koleksyonan ko guys. Rufina patis. Ang gore dili nagpakadalo sa iya. Ayan, nasali na yung patis. Patis yung ginagamit niya para mas malinamnam. Tsaka hinahalo yung mixture at after nito is nilulugaw niya ito nga hanggang sa maging malapot or sticky yung consistency ng paste natin. Itong paste na to makikita natin mamaya na isasalin natin lahat ng vegetables na hiniwa kanina. So first we will be using this gochujang or yung Korean pepper powder. Mabibili ito sa authentic Korean store sa Cagayan de Oro or mayroon din ito sa mga mall. Pero I don't think makakakita ka ng ganitong powder sa mall. Mostly sa Korean store talaga siya nakikita. Ito na yung porridge after that Korean pepper powder.
So, porridge, ilalagay mo na sa isang container, isasalin mo sila o ihahalo mo sila kasama yung mga vegetables, yung sibuyas na dahunan or yung green onions, tsaka isasalin mo din dito yung carrots tsaka yung radish. O diba, sobrang healthy talaga ng kimchi at hindi biro yung yung mga sangkap na ginamit. Haluin mo lang, and make sure when you're doing this, you really have to sanitize your hands. And here it is. Ito na yung paste na ginawa natin. So, set aside mo na yung paste. Huhugasan na natin yung vegetables or yung Chinese cabbage na nilagyan natin ng asin. Dapat hugasan natin ng mabuti para hindi siya maalat or hindi siya masyadong salty. Tingnan nyo yung vegetables, guys. Fermented na siya. At ito yung papahira natin mamaya ng paste na ginawa natin kanina o ginawa ng mom ko kanina. So, ito na yung nahugasan na Chinese cabbage. Kailangan mong hugasan ng mabuti talaga para hindi siya maalat or salty. After that is, ito na nga, optional lang ito. Kung gusto nyong mas masarap yung paste or yung kimchi na gagawin mo, you need to add more Korean pepper powder para mas lalong maanghang, malinamnam yung gagawin mong kimchi. Tsaka ito na, kukuha ka ng na-ferment na Chinese cabbage at ipapahid mo lang sa kasulok-sulukan ng vegetables. Ipapahid mo yung paste na ginawa kanina. Consider your Chinese cabbage as your baby na you need to carefully put it in a clean container after doing or after giving it the paste. Ito na nga, tapos na. So, para mas magiging safe at iwas ng mga mikrobyo na papasok doon sa ginawa nating kimchi, dapat iseal din natin ng cling wrap bago natin isi-sealed or tatakpan ng kaniyang ang takip. At saka ilalagay mo to, guys, sa cold area, hindi sa freezer ha. Hindi mo ilalagay sa freezer yung kimchi kasi mag-iiba yung lasa. Dapat sa ibabalang ng ref. Sa amin, meron kaming cafe, ang Tops Point Cafe. So, meron naman kaming cooler. So, doon namin nilalagay yung kimchi na ginagawa namin. Hindi sa freezer kasi mag-iiba yung lasa pag freezer mo inilagay yung kimchi na ginawa mo. At ito na nga, guys, tapos na yung kimchi. And thanks to my Mama Ining for making this delicious kimchi. The best ka talaga, ma'am. That's it, guys. Thank you for watching.